Welcome po sa aking YouTube channel. For today's video po, magluluto tayo ng ginisang munggo. Ang ating gagamitin, karne ng baboy, luya, bawang, sibuyas, paminta, at gagamit din tayo dyan ng dahon ng ampalaya. Yan, galing po sa tanim namin. Gamit din tayo dyan ng betchin, yung munggo, malambot na po yan, at asin. Yan po, sisimulan na natin ang pagluluto. Ayan, sinindihan na po natin ang ating kalan at ang ilalagay na rin po natin ang ating kawali. Painitin lang natin yan. Maglalagay na rin po tayo yan ng mantika. Ayan, konting mantika lang po para hindi mamantika ang ating kakainin. Ayan, ikakalat lang po natin sa ating kawali. At maglalagay na rin po tayo dyan ng luya. Lagi ko pong inuuna ang luya pag nagluluto po ako. Hinigisa ko po siya. Ayan po, luya po. Yan, gigisahin lang po natin ang luya. Tapos isusunod na rin po natin ang bawang. Yan. Aha. Mabango po ang luya pag nagigisa. Ayan po, luin lang po natin. Yan. At isusunod na rin po natin dyan ang ating bawang. I-golden brown lang po natin ang ating bawang. Yan. Yun, no? Tapos isusunod na rin po natin dyan ang ating sibuyas. Yan po, golden brown na rin po ang ating bawang. Yan po, sibuyas po. Yan. Naku, masarap po yan, munggo. Di po nakakasawang ulam. Yun. Yan, ilalagyan na rin po natin ang ating karne ng baboy. Ang gamit ko po dyan, maskara po. Maskara ng baboy po yan. Kaya konti lang po nilagay kong mantika kasi magdadagdag din po ng mantika yan pag nakasangkot siya ng maayos. Yan. Haluin lang. Malambot na po yan kasi sinabay ko po yan sa pagpapalambot sa munggo. Kaya konting gisa na lang po yan. Ilalagay na rin po natin ang ating paminta. Sa mga nagtatanong pala kung ano ang Ilocano ng munggo, balatong po ang tawag namin sa munggo, balatong. Yan po. Talagang inaayos, para pantay. Yan po, medyo okay na po ang ating karne. Pwede na po yan. Konting mekos-mekos na lang at ilalagay na rin po natin ang ating munggo. Ayan po, yung ating munggo. Yan. Gigisa lang po natin yan. Yan, makikita nyo po, medyo okay na ating munggo pero pakwan pa natin yan. Palalaputin pa natin ng todo yan. Yan. Sarap po niyan. Ayan, maglalagay na rin po tayo dyan ng asin. 2 kutsarita po ang lalagay natin. Ayan po. Tapos haluin lang po natin yan. Ayan. Halo. Nagluto po kami ng munggo kasi request po ito ng asawa ko. Matagal na daw kami hindi nakain ng munggo kaya yun, napaluto kami. Kaya lang hindi pa Friday, nagmunggo na kami. Bakit kaya ganun Ang munggo tuwing Friday lang daw. Alam nyo ba kung bakit? Pa-comment down below pa-comment naman sa baba kung ano yung ibig sabihin ng ganun. Ang munggo ay tuwing Friday lang. Okay. Halo-halo. Luin natin. Medyo okay na yung pagkagisa niyan. Halo. Yan, haluin pa natin. Haluin ng haluin. Yan, ganyan. At maglalagay na rin po tayo dyan ng tubig. Depende na po sa inyo pag nagluluto kayo ng munggo kung gaano karaming tubig ilalagay nyo. Pero sa akin, okay na po yung sa akin yung isang
mangkok na malaki. Okay na po yan. Yan, yung lumubog lang ng bahagya yung munggo, okay na yan. Yan, okay. Masarap yan. Panalo yan, lalo na may luya. Subukan nyo po, yung may luya na kuhan, munggo, masarap po. Isa nyo lang na maayos. Ayan po, magtatakpan po natin para tuloy-tuloy yung pagpapalambot natin sa ating munggo. Yan. Yan, kumukulo na siya. Hahaluin lang po natin ulit yan para yung nasa ilalim hindi dumikit. Yan po. Yun. Tatakpan po natin ulit. Pero dire-diretso lang ang paglambot ng ating munggo. Yan. Tapos halo. Mekos-mekos. At maglalagay na rin po tayo dyan ng mula noon hanggang ngayon. Ajinomoto Bechin, tak 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 po. Yan po, yan po ang nagpapasarap sa ating mga lutuin sa bahay. Panalo po yan. Walang kupas. Ayan, halaluin ulit natin. Kasarap para hindi dumikit yung nasa ilalim. Yan. Yung baka kumakain pala na mahilig kumain ng ampalaya na ayaw nila na mapait. Yan, titikman po natin. Kung kailangan mag-adjust. May technique po doon yung daon ng ampalaya para hindi mapait. Para yung mga hindi mahilig sa mapait na gustong kumain ng ampalaya, daon ng ampalaya, makakain po. Yan, magdadagdag po tayo ng asin. Yan. Kasi medyo matabang. Papakita ko po sa inyo kung paano ang technique para hindi ma-overcook yung ating ampalaya at hindi papait ang ating nilulutuin. Yan. Malambot na po lahat. Sakto-sakto na po yan. Yan, halo na naman. Baka dumikit. Tiyagaan mo lang sa paghalo. Ayan. Titikman po natin ulit kung okay na ating timpla. Kung mapapansin nyo po, hindi na tayo naglagay ng takip kasi na-adjust na lang natin timpla bago natin nilagay yung daon ng ampalaya. Ayan po. Ito po yung technique na sinasabi ko. Papatayin po natin yung apoy bago natin ilagay yung daon ng ampalaya. Tatandaan po, huwag nyo pong tatakpan. Ayan po, panoorin nyo po. Para hindi po mapait yung ating ampalaya pag kinalagay natin. Yung hindi mahilig sa mapait, ganyan po. Ilalagay po natin yung ampalaya at ilubog-lubog lang po natin yan. At huwag nyo pong tatakpan. Hindi yan, sure ball po, hindi yan mapait. Kaya yan po. Maraming salamat po sa panonood. Please subscribe to my channel, Will C. Boksit TV po. Kaya po, ganyan lang po yan. Ayan, nilubog-lubog nyo lang po. Ayan, hayaan na lang nating lutuin siya ng init ng sabaw. Ayan, ganyan po. Ayan po, huwag nyo pong tatakpan ha, para hindi mo overcook. Maraming salamat po. Bye-bye!